Dating tagapagtanggol ng TVJ at ng Itbulaga, abay umanib na rin kay Mr. Anjo Iliana at may dalang intriga ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, of course, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay. Kwento ko lang sa inyo, naalala ko ngayon. So, let's watch this video clip. Naalala ko nung ako'y 80s, 90s. Isang kotse lang kami ni Douglas Quijano, yung manager ko, Joey Marquez, Richard Gomez, at ako. Alam niyo yung Subic. Yan, Subic Naval Base nung araw. May gate yun sa likod back gate. Tuwing lumalabas kami doon, sasabihin sa akin ni Douglas, diyan nakalibing si Pepsi Paloma. Di syempre, una mo marinig, ang daming nicho na puti. So ganun lang, okay lang, diyan pala si Pepsi Paloma. Daan na naman kalit minsan. Diyan nakalibing si Pepsi Paloma. Tatlo. Diyan nakalibing si Pepsi. Iba-ibang date to Hanggang sa isang beses, siguro mga papitong beses niya sabi ko, Dogs, alam ko diyan nakalibing si Pepsi Paloma. Paulit-ulit mo nang sinasabi. Ilang beses mo nang sinabi. Hanggang sa nakaisa pa pala siya, isa pa. Siguro mga 8 beses niyang sinabi sa akin. Di ako naman na may misteryohan bakit paulit-ulit sinasabi ni Douglas itong hindi niya makalimutan. Although isa sa best friends niya, si Kapitan Ray de la Cruz, yung manager ni Pepsi Paloma. Pag ako meron trabaho, dadaan ako doon, yung kasama ko naman ang sasabihan ko, diyan nakalibing si Pepsi Paloma. Siguro mga 2-3 beses kung sino man kasama ko diyan nakalibing. Siguro hindi ko na maalala yung huli. Ang point ko, bakit parang laging pinapaalala sa akin yung Pepsi Paloma? Anong kinalaman sa buhay ko niyan si Pepsi Paloma? Hindi ko nga siya kilala Pumasok ako sa showbiz nandiyan na wala na si Pepsi Paloma. Pero na-meet ko din yata isang beses yung manager niya, si Ray de la Cruz. Pero yun nga, kanina nagmumuni-muni ako. Sabi ko, may meaning ba to? May meaning ba na tuwing dadaan ako doon may nagpapaalala sa akin tungkol kay Pepsi Paloma? Meron bang gustong sabihin sa akin si Pepsi Paloma? Parang ganun. O may paramdam ba siya? Hindi ko alam. Pero yun lang, naikwento ko lang sa inyo na medyo weird na lagi na pinapaalala sa akin dati na dyan nakalibing si Pepsi Paloma. Dyan yan sa Olonga po. Walang kinalaman sa buhay ko ngayon, pero nag-iisip lang ako kung bakit ilang beses yun na pinapaalala sa akin na nandyan si Pepsi Paloma. Walang malisyo, walang malisya. Naikwento ko lang na sa mga hindi nakakalam, doon po siya doon sa may cemetery doon puro puti, pataas nga kaya kahit gusto kong bisitahin siya hindi pwede, mataas hindi ko alam saan doon. Tsaka marami nakalibing. Yun lang. God bless her soul. Kung ano Sa isang video, TikTok video na ipinost ni Mr. Anjo Iliana sa kanya pong TikTok account kung saan tinakil niya or pinag-usapan niya, binrote out niya muli ang kaso ni Miss Pepsi Paloma. Alam po natin na isa yan sa mga nakakaintrigang case na idinudugtong sa pangalan po ng TVJ, kasama po si Mr. Richie De Horsey. So, ang tanong lang ng marami, although wala po siyang mga parang pagbibintang sa TVJ, pero ang tanong ng marami, bakit daw sa kasagsagan ng kaso ni Mr. Anjo Iliana ay nababanggit niya ngayon si Pepsi Paloma? Tila baga parang meron siyang gustong ipahiwatig na yun nga, dahil nga under po siya sa kanyang kaso na cyber libel case, no?
ng Itbulaga Management, ito yung parang sinasabi niya na ito yung magiging pambala niya, no, para po dito po kay dito sa TVJ. Pero isa rin sa mga dating defender ng TVJ ay umanib na rin dito po kay Mr. Anjo. Panoorin natin. So guys, hulaan nyo. Sinong dating host? Kasi kahapon nakausap namin si Anjo ni Banat Bay sa kanyang live sa TikTok. Ngayon, may mga ni-reveal. Ngayon kayo naman tanungin ko, sino sa tingin nyo, sinong babaeng host ang di umano lang naman to na kinuha ng kanyang magulang noon, or parang pinatigil sa Itbulaga dahil daw kay Tito Soto. Grabe yun, no? Sino kaya artista yun? Kung mukhang nagsisimula sa letter T. Ay nako. Basta yung artista na yon, bata pa siya noon. Ang pagkakasabi ni Sir Anjo ay parang binitbit ng nanay, or kinuha ng nanay at pinatigil na si Itbulaga dahil nga daw kay Tito Soto. So sino kaya yon? Comment nyo dyan. Sa mga hindi po nakakakilala, siya po si Mr. J. Guevara. Minsan na po siyang naging defender at talagang tagapagtanggol ng TVJ, no? Dahil sa mga kasagsagan po na parang nagkakaroon po ng agawan ng title ng Itbulaga versus sa Halosos, isa ito si Mr. J. Guevara sa mga nagtatanggol sa TVJ para po dun sa kanilang karapatan. So which means dati po nai-content niya na rin po ang TVJ, pero nakakabigla lang isipin na sa isang iglap ay wala na lahat ng kanyang mga videos na nilabas noon para po sa TVJ. Hindi niya na rin po kinoconsider ang kanyang sarili bilang TVJ defender dahil si Tito Sen na po mismo ang kanya pong pinupuntirya. According po sa kanyang chika, na ichinika din sa kanya nitong si Mr. Angeliana, na meron daw isang babaeng host na nagsisimula sa letter T ang pangalan na umalis dahil di umano kay Tito Sen. Ngayon, ang hula po ng mga netizen, ng mga dabbercats, na ito raw ay si batang batang host. So parang tinutukoy niya dito ay si Miss Tony Gonzaga. Minsan na pong ikinuwento at ibinahagi ni Manay Christopher Min na ang dahilan ng pag-resign ni Miss Tony Gonzaga dito po sa Itbulaga dahil po sa isang producer na kung saan pinag-iinitan di umano ito pong si Miss Tony Gonzaga, kaya po siya nag-resign or umalis ng Itbulaga dahil si Mami Pinti mismo ang nag-pull out sa kanyang anak. So which means wala pong katotohanan na si Tito Sen nga ang dahilan ng kanyang pag-alis. So, ano kaya ang mga fake news pang ilalabas, no? Panoorin pa natin ang mga susunod na updates. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!